Good day, students. So, our topic is about the environmental laws and protection. So, in environmental laws and protection, we have the green laws, the blue laws, and the brown laws. So, in this discussion, uunahin po muna natin i-discuss ang green laws. But before that, let us first know the basic rights in relation to environmental justice. So, environmental justice is the idea that nature and people should be treated fairly. So, under our laws, this is not just a good idea, but it is a basic rights. So, sinasabi ng Constitution natin na bawat Pilipino ay may karapatan sa isang malinis at balanseng kapaligiran. Ibig sabihin, kapag sinisira ang kalikasan, hindi lang puno ang pinapatay. Nilalabag din ito ang ating karapatang mabuhay ng maayos. So, ang environmental justice po ay ang pagsisiguro na ang batas ay nagpoprotekta sa mga tao laban sa polusyon at iba pang pang-aabuso laban sa sino man na gumawa or sumira nito. First, we have the sovereignty over natural resources and the obligation not to cause harm. So when we say state sovereignty, this is the right to utilize and benefit from natural resources within a state's territory, and the right of states to manage resources according to their own policies. So dito sa state sovereignty, ito yung karapatan natin. Ayon sa ating Constitution, ang Pilipinas ang may ganap na kapangyarihan na gamitin at pakinabangan ang lahat ng likas na yaman sa loob mismo ng ating teritoryo. So, wala dapat na makikialam na ibang bansa sa kung paano natin pinapatakbo ang ating mga resources. Noong 1970s, nagbago ang pananaw ng mundo. So, sinasabi na hindi na pwedeng karapatan lang. Kailangan itong tapatan ng responsibilidad. So dito pumasok ang obligasyon na huwag magdulot ng pinsala or the obligation not to cause harm. Ibig sabihin, malaya tayong gamitin ang likas na yaman natin hanggat hindi natin ito napipinsala or hanggat hindi natin napipinsala ang kalikasan ng iba. This is the no harm principle, okay? The obligation. The states have the responsibility to ensure activities within their jurisdiction do not cause damage to other states and areas beyond national jurisdictions. According to Principle 21 of the 1972 Stockholm Declaration, states have the sovereign right to exploit their own resources and the responsibility to ensure that activities do not cause damage to the environment of other states. Transboundary harm. It recognizes that environmental issues don't follow borders. It requires states to take responsibility for actions that have effects outside their territory, and the goal here is to balance economic development with global environmental protection. So, pag sinabi nating transboundary harm, yung hangin at tubig ay gumagalaw, di ba? So, let's say for example, kung may factory sa City A na nagbubuga ng lason sa ilog, hindi lang yung City A na yan ang apektado. Dadalo yan hanggang City B at City C. So, ang tawag po dyan ay transboundary harm. Ibig sabihin, lumalagpas sa boundary yung pinsala na dulot ng polusyon na yan. So, in Principle 21, okay, it reminds every state that you have the sovereign right to exploit your resources, but you also have the responsibility to ensure your activities don't destroy the environment of others. Next is the principle of prevention. So, sabi dito, prevention is better than cure.
It is better to prevent environmental harm than to restore a damaged ecosystem. It covers environmental harm within and outside the state's territory, and it must be taken to an early stage to avoid irreversible effects. So, bakit natin kailangan yung principle of prevention? Dahil sa environment po, okay, maraming damage ang irreversible or yung hindi na maibabalik pa. Let's say for example, no, kapag nalason na ang isang groundwater source ng toxic waste, aabutin niya ng dekada at bilyong-bilyong piso yung dapat nagastusin bago ito luminis ulit. Kung yun ay malilinis pa. So, huwag nating ikalito na sa no harm principle, yung ito ay tungkol no, sa pakikisama sa kapitbahay na bansa natin. Okay, na hindi dapat tayo mag-cause ng harm sa kanila. Pero pagdating dito sa prevention, ito naman ay tungkol sa pag-aalaga mismo sa sarili nating environment. So, paano po yung ginagawa ng gobyerno? Hindi sila basta-basta pumapayag na magtatayo ng mga factory. So, kaya nagkakaroon po ng mga environmental impact assessment. So, later on, mas i-explain pa natin yan, no? What is the EIA or Environmental Impact Assessment? Na pinag-aaralan muna dapat yung mga magiging epekto nito bago bigyan ng permit. Kasi nga po, once na ma-damage na yun, no, yung environment natin, it is irreversible. Okay? And sabi nga po ulit, prevention is better than cure. Next one is the precautionary principle. So the precautionary principle or the principle 15, the Rio Declaration, it is a principle which states that when an activity poses a threat of serious or irreversible damage to the environment or human health, the lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. So, yung principle or the precautionary principle or the principle 15 ng Rio Declaration, isipin natin ito bilang better safe, no? Better safe than sorry. Okay? Na approach ng batas natin. So, yung salitang precaution ay pag-iingat. Sa ibang batas, kailangan mo ng 100% na ebidensya bago ka kumilos, no? Pero sa environmental law, kapag ang precautionary principle ang ginamit, kahit hindi pa scientifically certain o kahit nagtatalo pa yung mga experts kung nakakalason ba talaga yung isang chemical na ito, no? Pwedeng-pwede na itong itigil ng korte. So, bakit nagmamadali kahit hindi pa sure? Kasi yung damage nga po sa kalikasan natin ay madalas irreversible. Ibig sabihin, kapag nasira na, hindi na maibabalik pa. So, dito hindi natin pwedeng hintayin, no, na mamatay muna lahat ng isda bago natin sabihin, ay, nakakalason nga yung tinapon, no, nung factory na yun. Again, kahit po hindi pa yan 100% no, na napapatunayan na yung factory talaga na yun. Say for example, yung nag-cause ng pollution, okay? Or hindi pa siya scientifically certain, ay pwedeng-pwede na po yan na ipatigil ng korte yung kanilang mga transactions. Next is sustainable development. So, sabi dito, no, sa sustainable development, developing today's needs without stealing from the needs of tomorrow. It is embodied in Philippine Agenda 21, the country's blueprint for sustainable development. There are two critical focus areas. We have equity, prioritizing the needs of the poor, resources limits, recognizing that nature has limits. And the goal is optimal management of natural resources to ensure intergenerational responsibility. So, anong sabi dyan? Meeting the needs
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So, mas priority po dapat yung pangailangan, of course, ng mga mahihirap. And hindi po only no, yung resources natin. So, ang environment po ay may hangganan or carrying capacity na dapat nating irespeto. So, dito hindi sinasabi ng batas na bawal gumamit ng resources. Ang focus lang dito ay the optimal management. Pwede tayong magmina, pwede tayong magputol ng puno, no? Para sa populasyon. Pero dapat may matira at magamit pa rin yung mga susunod na generations. Dito sa Pilipinas, seryoso tayo rito, no? Kaya binuo po ang Philippine Agenda 21 matapos ang Rio Earth Summit. So, binibigyang diin nito na habang kailangan nating paunlarin ang ekonomiya at tulungan ang mahihirap, dapat ay efficient din tayo sa paggamit ng non-renewable resources natin. Next is the intergenerational equity. So this is the inheritance principle, holding natural resources in trust for future generations. The responsibility is to leave an inheritance of wealth, nature no less than what we inherited. So dito po meron tayong case study, Oposa versus Factoran. And minors, sinasabi dito na sa case na to, that minors can sue on behalf of themselves and future generations. And also right to a balanced and healthful ecology, a right that exists even if it's not explicitly detailed in every law. It is assumed to exist from the inception of humankind. So, nature as an inheritance, no, dapat ang pamana na iiwan natin sa susunod na henerasyon ay dapat mas hindi, no, ay dapat na mas hindi maliit o masira kaysa sa minana natin sa ating mga magulang or sa kung ano man yung naabutan natin ngayon. So, yung kasalukuyang generation po ay meron na legal obligation na pangalagaan yung yaman para sa mga generations yet unborn o yung mga hindi pa ipinanganak or ipinapanganak. So, balik tayo dito sa case study natin or sa kaso ni Oposa versus Factoran in 1993. So, nagkaroon dito ng conflict, no? Yung gobyerno ay nag-issue ng napakaraming timber license agreements, okay, para sa pagputol ng puno. So, nagdemanda yung mga bata or yung mga minors kasama po yung kanilang mga magulang. Sabi ng government, wala kayong karapatan, no? Dahil hindi naman kayo yung direct na nasasaktan ngayon or inaapektuhan ngayon, no? Dun sa maraming timber, no, or logs na pinuputol. But the Supreme Court ruling says that pwedeng magdemanda, no, yung mga bata para sa kanilang sarili at para sa mga susunod pang generations. Kaya pagdating sa Supreme Court, nanalo po yung mga bata o yung mga minors na to. So, ito yung kauna-unahang pagkakataon na pinayagan ng korte na yung mga minors o yung mga bata na yan ay magdemanda para sa mga generations yet unborn. Next is the rights-based approach. Environmental rights is equals to human rights. The right to a healthy environment is fundamental to human dignity and well-being. Equal protection from environmental harm regardless of race or status, and the right to participate in decision-making and access to information. Again, ayon po sa ating Stockholm Declaration, hindi ka mabubuhay ng may dignidad kung ang paligid mo ay marumi at nakakalason. Ibig sabihin, ang environmental law po ay bahagi ng ating human rights. We have the right to have clean air, clean water,
healthy soil, and safe food, and right to information and participation. So, dito sinisiguro natin na hindi lang ang mga mahihirap na komunidad ang sumasalo sa polusyon. Binibigyan din natin ng boses yung mga tao, lalo na ang mga indigenous peoples at kabataan na makialam sa mga desisyon na maaaring makaapekto sa kanilang paligid or sa ating paligid. So again, number one, we have the sovereignty over natural resources and the obligation not to cause harm. Number two is the principle of prevention. Number three is the precautionary principle. Number four is sustainable development. Number five is the intergenerational equity. And number six is the rights-based approach. Now, let us discuss the green laws. Pag-uusapan natin dito the common environmental violations and crimes. Green laws are those that deal with the protection, conservation, utilization, and development of forests, other land-based natural resources, and wildlife. So, ano po yung mga sakop nun, no? So, ng ating green law. So, nabanggit nga dito the forest o yung gubat natin. Kasama po dyan yung mga puno, watershed, at pati na po yung mga lupang pang-public na hindi pwedeng bigyan ng titulo. The land-based natural resources, yan yung lahat ng yaman na nakukuha sa lupa, the minerals, yung lupa mismo, at yung mga halaman. Wildlife, yung mga hayop po na ang natural na habitat o tirahan ay ang gubat. So, bakit green yung color na ginamit? Simple lang, because green po no, yung kulay ng gubat natin at yung mga halaman. And dahil yung mga hayop or wildlife ay nakatira sa gubat, automatic na rin po nakasama sila under this category no, ng green laws. So under the green laws, we have the Presidential Decree number 705, or this is the revised Forestry Code, and also the RA number 9175, or the Chainsaw Act of 2002. So, ginawa po itong PD number 705 noong 1975 pa. So, kahit ang tagal na ng panahon, no, ito pa rin yung primary law natin ngayon. Ibig sabihin, lahat ng batas tungkol sa gubat na lumabas pagkatapos nito ay dapat sumunod or nakabase dito. So, yung batas na to na PD number 705, yan yung nagtatakda no, or nagsasabi kung paano yung management, okay, yung utilization, and also the protection, or paano ba babantayan dapat yung mga watersheds or yung ating critical forest. Sa bawat batas na mababanggit natin, ang kinuha natin dito ay yung mga most violated acts. So, the law specifically punishes the following acts most commonly violated. So, the most violated acts under the PD number 705 is illegal logging or Section 77. This is the cutting, gathering, or collecting timber or other forest products without the necessary permit from the government. Transporting illegally cut timber and forest products are also covered here. So, again, no, yung cutting o yung pagputol po mismo o yung pagtumba dun sa puno. Ano pa, gathering or collecting, kahit hindi ikaw yung nagputol, halimbawa, pinulot mo lang po yung mga troso no, na nahulog o inanod na kahoy, violation pa rin ito kung wala kang kaukulang papel. Even transporting ay under po no, ng Section 77. Ito yung pinaka-common no, na nahuhuli. Kahit sabihin mong, binili ko lang to, no? Kung wala kang tinatawag na transport permit habang sakay ito ng truck, itinuturing po itong illegally sourced. So, yung timber, ito po yung mga puno na pwedeng gawing troso.
Pag sinabing other forest products, kasama dyan yung uling, ratan, kawayan, pati na rin yung mga dagta or resins natin. So, kahit uling lang yung dala mo sa truck, let's say for example, kung galing yan sa puno, no? Sa gubat at wala kang permit mula sa DENR, pasok ka pa rin po sa Section 77. So, yung batas ay hindi lang para sa malalaking troso. So, karaniwan po na tinatawag dun sa permit na yan ay cutting permit para dun sa pagputol at transport permit para naman dun sa pag-transport ng mga timber na yan na ang nag-i-issue po ay ang DENR. Now, napag-usapan na rin natin no, yung illegal logging. So, paano kung ikaw naman yung nagtanim ng puno sa mismong bakuran mo at pinutol mo ito? Okay? Makukulong or kailangan ba ng permit kahit na ikaw yung nagtanim at kahit ito mismo ay nakatanim sa iyong lupa, no? The answer po is depende. Okay? Depende sa klase ng puno na puputulin mo. So, pagka po ang puno na pinutol mo ay under the premium species, no? Like for example, yung Nara, yan, kabilang yan, Molave. So, kahit nasa loob pa yan ng bakuran mo at ikaw yung nagtanim, bawal putulin ng walang special cutting permit mula sa DENR. Bakit? So, ang mga premium, so yung mga premium species po ay protektado yan ng batas dahil endangered. Excuse me. O mahalaga sila sa ecosystem ng bansa. So, yung pagputol nito ng walang paalam ay violation pa rin po ng Section 77 ng PD number 705. Now, kapag naturally grown or hindi ikaw yung nagtanim pero tumubo lang, okay, kung OA man pero yung paggising mo, may tumubong malaking puno sa bakuran mo at hindi ikaw yung nagtanim, okay, bawal pa din po yan na putulan ng walang permit. At itinuturing po itong property ng state sa ilalim ng Regalian Doctrine. Kung yung puno pa rin na yun ay under the special, no? Or premium species rather. Next, how about kung ang mga puno naman na tinanim mo ay, let's say for example, mahogany, okay? Yung mga fruit trees. So, kung ikaw po ba yung nagtanim sa sarili mong lupa, kailangan pa din po ba ng permit? So, dito, mas madali po yung process, no? Pero kailangan mo munang i-register yung lupa mo bilang private tree plantation sa DENR bago mo siya putulin. Bakit? Para pagdating sa checkpoint habang binabiyahe mo yung mga kahoy na yan, meron kang maipakita na self-monitoring form or certificate of verification na magpapatunay na galing ito sa sarili mong bakod at hindi po sa gubat. So, kung puputulin mo ang puno dahil delikado na ito, like for example, babagsak na sa bahay ninyo, kailangan mo pa rin tumawag sa Community Environment and Natural Resources Office para sa inspection at issuance ng permit to cut. Okay? So, paano naman kung mga mangga, no? Fruit trees yan. Sa ilalim ng DENR Administrative Order number 92 to 20, ang mga fruit-bearing trees po, mangga, santol, langka, no, na itinanim sa private lands ay exempted na o hindi na nangangailangan ng cutting permit from the DENR bago pa ito putulin. So, isang puno okay lang, putulin mo na. Pero, kung yung puno mo ay umabot ng 10, no? Okay? Dito na yung papasok na kailangan natin kahit papano ng transport permit. Okay? Kung yung plano mo ay ibenta yung kahoy o ibiyahe yan. Halimbawa, gagawing uling, lumber, or iluluwas mo, dadaan ka kasi sa mga checkpoints, no? So, the problem is, paano mo papatunayan sa police or DENR officer na yung mangga na yan ay galing sa bakuran mo?
So the solution is yung nabanggit natin kanina na kailangan mo ng Certificate of Verification from the Sendro or DENR. Ito yung magsisilbing parang passport na mga kahoy mo para hindi ma-confiscate, okay, pagka ito po ay binyahe ninyo. May mga city or municipal council din na may sariling ordinance. May mga lugar na kahit manggalang kailangan ng permit to cut mula sa Office of the Mayor or barangay kung maramihan, tulad nga po ng 10 peraso or pataas. So, para masiguradong hindi ito makasira sa slope or drainage ng lugar. So, again, depende, no? Mas mainam naman na tanungin muna natin or alamin, no, bago tayo magputol ng puno. But, yun yung pinakasigurado, no? Kung ang puno na puputulin mo ay kasama sa premium species, especially the Nara, the Mulave, even na kahit isang puno lang yan, ikaw yung nagtanim sa sarili mong lupa, you need the permit, okay? Bago po yan putulin. Okay, so what is meant by timber? So it is any piece of wood with average diameter of at least 15 centimeters. So yan yung nakita ninyo, no, sa picture natin. With at least 1.5 meters long. So, ano yung mga forest products natin? So, forest products means timber, yung mga pulpwood, firewood, bark, tree top, resin, gumwood, oil, honey. So, yan, nakita niyo sa picture. Sobrang dami, no, ng pwedeng makuha, no, sa ating forest. Again, this is the timber, any piece of wood with average diameter of at least 15 centimeters. Now, this is the penalties kapag ka po ikaw ay uh, nakapag-violate, no, sa ating PD number 705, especially under Section 77, which is the illegal logging. So, the value, depende sa value, no? Kung 5 or less yung value ng puno na yan, 5 pesos or less, no? The imprisonment is 2 years, 4 months, and 1 day to 6 years. Pag more than 5 pesos to 6,000, 8 years and 1 day to 12 years. Pag more than 6,000 to 12,000, the imprisonment is 10 years and 1 day to 12 years. If it is more than 12,000 to 22,000, the imprisonment is 14 years, 8 months, and 1 day to 20 years. And if it is more than 22,000, the imprisonment is 18 years, 2 months, and 1 day to 20 years. And additional 1 year for every 10,000, but not to exceed 20 years. So, kung mapapansin nyo, no, bakit merong 5 pesos, 'di ba, na value? Bakit 5 pesos lang may kulong na agad? So, nung 1970s pa kasi ginawa, no, yung batas na to, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kaya maliit pa yung value ng pera noon. Pero sa modern na panahon po ngayon, halos lahat ng troso ay lumalampas na sa 22,000 yung halaga. Kaya asahan na the imprisonment is reclusion temporal, okay, which is 12 to 20 years. Yung madalas, no, nahatol sa kanila. Qualified theft, okay, usually yung case din na pwedeng isampa sa kanila dahil ninakawan nila yung kalikasan na pag-aari ng state or ng government. So, mas mabigat to kaysa sa ordinaryong pagnanakaw lang. So, bukod sa pagkakakulong, lahat ng gamit mo, okay, yung chainsaw mo, yung truck, yung kung barko yan na ginamit sa pag-transport, lahat ng ginamit mo sa illegal logging ay i-confiscate po yan ng government. So, nagkaroon po ng kaso sa Supreme Court, the Monge versus People of the Philippines, kung saan ang mga nahulihan lang ng, or sila po ay nahulihan lang ng ilang piraso ng lumber nang walang permit,
Okay, at napatunayan po na guilty sila. So, sinasabi lang dito na hindi kailangan buong gubat yung dapat nakalbuhin mo para makulong ka. Okay, so kahit ilang piraso lang, basta wala kang permit, wala kang papel, pasok po yan sa Section 77. So, dito po, no, yung tungkol sa value, hindi yung presyo na benta mo sa black market yung sinusunod. Kung hindi, yung official market value na dineclare ng DENR. Kaya kahit sabihin mo, binenta mo, no, ng 5,000 lang yung mga timber na yan, kung ang appraisal ng DENR ay nasa 30,000, yung 30,000 po yung susundin ng judge. At dahil lumampas ka sa 22,000, ang parusa mo ay papasok na sa pinakamabigat na category, which is the 18 to 20 years imprisonment. Okay, so the next most violated acts under the PD number 705 is the Section 78. This is the unlawful occupation or destruction of forests and grazing lands. This is done when a person unlawfully or illegally enters, stays, and occupies forests or grazing lands or destroys the same. So, dito po, no, sa unlawful occupation or destruction, hindi mo kailangang maging illegal loggers para malabag po yung batas na to. Sapat na na pumasok o tumira ka sa lugar na ipinagbabawal. So, meron tayong dalawang paraan ng paglabag. Una, unlawful occupation. Kapag ang isang tao ay illegal na pumasok, okay, enters, tumira, stays, or occupies, no, yung gubat or yung pastulan or tinatawag din natin na grazing lands. Yan. Yan po ay unlawful occupations. Example, no, pagpapatayo ng mga rest house, farm, or pagbabakod sa loob ng isang protected forest nang walang permission ng government. So, kapag sinisira mo ang gubat or the grazing land, yun yung distraction, no? Ano yon sa paanong paraan? Pagsusunog ng mga damo o puno, no, para linisin yung lupa o yung tinatawag natin na kaingin system. Again, pag sinabi natin grazing lands, pastulan yan, no, dyan natin pinapastol yung mga hayop para sila ay makakain. So, akala ng marami kung wala namang puno, pwedeng tirahan. Pero kahit po yan ay grazing land lang or damuhan lang yung nakikita ninyo, kung classified yan bilang under public land, no? Under the PD number 705, bawal ka pa rin po magtayo ng bahay o kahit anong structures dyan. So, this is an example of kaingin o yung pagsusunog. Ginagawa rin yan, di ba, sa mga bukid, pagkaani lang, sinusunog nila yung mga pinagtuyuan na stocks ba tawag doon? Okay, or pinagtabasan, no, para makapag ulit sila ng lupa. Okay, pagbungkal and then makapagtanim ulit. Okay, and this is bawal, no? It is considered as open burning. Okay? So, these are the penalties kung ikaw ay nag-violate, no? Sa Section 78, Unlawful Occupation or Destruction of Forest Lands and Grazing Lands under PD number 705. So, the fine is 500 to 20,000 plus 10 times the rental fees and other charges. Meron ding imprisonment of 6 months to 2 years. If offender did kaingin, no, yung pinakita ko sa inyong picture kanina, okay, the fine is 8 times the regular forest charges due on the forest products destroyed, and imprisonment of 2 to 4 years. In all cases, eviction and forfeiture to the government of all improvements made, all vehicles, domestic animals, and equipment of any kind used in the commission of the offense. And if the offender was a public officer,
automatic dismissal from office, and permanent disqualifications from any elective or appointive position. So, pagka ordinary occupation, no, tumira ka, gumamit lang, yung fine mo ay nasa 500 hanggang 20,000. Pero merong additional charges. Magbabayad ka ng 10 times ng rental fees at iba pang charges na dapat sana ay binayaran mo kung legal kang nangupahan sa government. So again, the imprisonment is 6 months hanggang 2 years. So, binigyan din dito, no, that if the offender did kainin yung pagsusunog, mas mabigat po yung parusa dahil permanente ang nasisira po ang ating ecosystem. So, the fine is 8 times ng regular forest charges para sa mga forest products na sinira mo. And the imprisonment is 2 to 4 years. So, other consequences, hindi lang po multa, kulong ang aabutin mo sa lahat ng kaso under Section 78. Meron din pong mga in all cases clause. So, we have here the eviction, sa pilitang pagpapaalis sa'yo dun sa lupa na yan. Ano pa, lahat ng itinayo mong bahay, building buildings ay mapupunta po sa government. Iko-confiscate din po nila lahat ng sasakyan, gamit, pati na po yung mga domestic animals or hayop na ginamit like sa pagbungkal ng lupa. So, even the public officers po ay merong special rules dyan. So, kung ang lumabag po ay isang opisyal ng gobyerno, napakabigat ng career penalty. Okay, so anong sabi? Automatic dismissal. Sipa ka agad or siba ka agad sa trabaho. And permanent disqualification. So, habang buhay ka nang bawal tumakbo sa eleksyon or ma-appoint sa anumang pwesto ng government. Okay? So, this is the ecosystem services. Kung mapapansin ninyo, ang dami, di ba? We have here water, food, medicine. So, kapag may ginalaw kang isang parte lang dyan, apektado lahat yan. Let's say, for example, kapag pinutol mo yung mga puno, no, nagganda ka ng deforestation, hindi lang yung puno ang mawawala. Mawawalan ka rin ng tirahan, okay? Or mawawalan ng tirahan yung mga ibon. So, pag nangyari yon, pwede din na iinit, no, yung lupa kasi yung puno pinagpuputol natin. At mawawalan din also ng filter yung tubig na pwedeng maging cause ng pagbaha. Okay, so connected po siya. Another laws under the Green Laws is the Republic Act number 9175, the Chainsaw Act of 2002. The law complements the Forestry Code and serves to curb illegal logging by regulating the use and possession of a chainsaw while punishing its illegal use, given that chainsaws are widely used in the destruction of the forest. So the DENR shall regulate the sale, distribution, and use of the chainsaw, and only those specifically authorized by the DENR shall be allowed to use and possess it. So, ang layunin po, no, ng batas na ito ay pigilan yung illegal logging sa pamamagitan ng pag-regulate or pagmamay-ari at paggamit po ng chainsaw. So, kinikilala ng batas na ang chainsaw po ay ang paboritong tool, no, favorite tool sa mabilisang pagsira ng gubat. Kaya dapat itong bantayan. So, the DENR po ang tanging agency na may kapangyarihan na mag-regulate sa pagbebenta, okay, distribution, and use ng ating mga chainsaw. So, tanging yung mga taong binigyan lang po ng permit ng DENR ang pinapayagang magmay-ari at gumamit po ng ating chainsaw. Okay, so sa mga di po nakakita ng chainsaw, so ito po yun. And also, kung meron man kayong na-order, no, na chainsaw from the Shopee, mga ganyan, TikTok. Again,
kahit na sabihin mong display lang sa bahay ninyo, the possession, no? The mere possession of this chainsaw and wala kang permit, it is considered na po as illegal. So, dapat may chainsaw ka at meron ka din pong permit. Para hindi po lahat ay makabili at makagamit ng chainsaw, nagtakda po yung batas ng Section 5 ng RA number 9175 kung sino-sino lang ba yung pwedeng bigyan ng permit. So, kung hindi ka pasok sa listahan, no, na nandyan naka-flash sa screen natin, hindi ka papayagan ng DENR na magmay-ari po ng chainsaw. So, sino po yung pwedeng mag-apply ng chainsaw permit? Una, yung mga holders of timber or land agreements. Sila po yung mga may valid na timber license agreement, production sharing agreement, or private land timber permit. Sino pa? Yung mga orchard and fruit tree farmers, yung mga magsasaka na may taniman ng prutas o ng orchard. Okay? Industrial tree farmers, yung mga nagtatanim ng puno para sa industrial use. Licensed wood processors, sila po yung may-ari ng sawmill or gawaan ng gamit na kahoy. Pero dapat ay gagamitin lamang yung chainsaw sa pagputol ng troso na legal nilang nabili. So, sino man pong gagamit ng chainsaw para sa anumang iba pang legal na layunin. So, sila lang po yung qualified, no, na magmay-ari ng chainsaw. So, dito, hindi mo kailangang mahuling pumuputol ng puno para makulong. Ang simpleng paglipat ng ownership or pagtatago ng chainsaw sa bahay ng walang papel ay krimen na maituturing. So, ano yung mga ipinagbabawal, no, na activities, okay, o yung mga walang permit? Of course, the selling or reselling. Yan yung pagbebenta ng bago or second hand na mga chainsaw. Pagbili ng chainsaw, bawal din yan. Ano pa? Paglilipat ng pagmamayari or pamamahagi nito sa iba. Ikaw yung may permit, ikaw yung authorized to use, tapos pinasa mo sa iba. So, hindi nangangahulugan yun na authorized na din siyang gumamit ng chainsaw na yun. And of course, ang simpleng pagtatago po ng chainsaw ng walang kaukulang registration ay ipinagbabawal din. So, ang tawag dito ay status offense. Ibig sabihin, ang violation ay nakadepende sa status ng gamit mo. Kung ang chainsaw mo ay walang permit, kahit display lang yan sa sala ninyo o binili mo lang sa kaibigan mo, pwedeng-pwede ka pa rin pong makasuhan at makulong hanggang 6 na taon. The actual unlawful use of chainsaw. So, sa ilalim po ng batas natin, ito yung pinakamabigat na category dahil meron na talagang pinsalang nangyari. So, yung tao ay nahuling may hawak na chainsaw at ginagamit niya ito. So, ginagamit po ito sa pagputol ng mga puno, trees, or troso or timber sa loob ng forest land o kahit saan paman. At ito pong chainsaw ay walang kaukulang documents or permission from the DENR. So, dahil mas malaki po yung pinsala sa aktual na paggamit, mas mataas din syempre yung kulong at multa dito kumpara sa simpleng pagbebenta or pagtatago lang. So, the penalty is 6 years and 1 day to 8 years imprisonment at pwedeng magmulta ng 30,000 to 50,000. Ano pa? We also have additional penalty. Okay, confiscation ng chainsaw. Kasama din po yan. So, kapag nahuli ka, no, na umaandar ang chainsaw at may pinuputol kang puno nang wala kang permit, dito ka papasok sa 6 to 8 years na kulong. Tandaan po yung term na elsewhere. Ibig sabihin, kahit hindi ka sa gubat, basta ginamit mo yung chainsaw ng walang permit, okay, halimbawa sa subdivision o kaya sa gilid ng highway, huli ka pa rin dyan.
So, ang chainsaw mo ay hindi na maibabalik din dahil ito po ay confiscated na ng government. Sino dito sa inyo ang gustong magkapera? Okay? Kasi merong reward no? Reward system yan sa Chainsaw Act. So, sabi dito, any person who voluntarily gives information leading to the recovery or confiscation of an unregistered chainsaw and the conviction of persons charged thereof shall be entitled to a reward equivalent to 20% of the value of the chainsaw unit. So the department is authorized to include in its budget the amount necessary to carry out the purpose of this section. So hindi lang po ito tungkol sa pagpaparusa, tungkol din ito sa pagkilala sa mga tumutulong sa ating batas. So ang informants ay dapat pusang loob na nagbigay ng information. Ang information po ay dapat na humantong sa pagkabawi or pag-confiscate ng unregistered chainsaw. At the same time, dapat ay mahatulan or convicted yung taong kinasuhan dahil sa information na ibinigay ninyo. So, sabi magkano daw yung reward? So, ang reward po ay katumbas ng 20% ng value ng inyong chainsaw. And the DNR, yung may otoridad po na isama sa kanilang budget ang pondo para sa pagbabayad sa mga reward na yan. So, kung alam mo, may kapitbahay ka na may illegal na chainsaw at sinumbong mo ito at dahil sa sumbong mo, ay nahuli ang chainsaw at nakulong yung may-ari, may makukuha kang 20% reward based sa presyo po ng chainsaw na yan. So, let's say for example, kung yung halaga ng chainsaw nyo ay 50,000. So, the reward is 10,000, to 20% of 50,000. So, 10,000. So, ginawa po yan para maging mata at tenga ng gobyerno ang mga publiko kahit na nasa malalayong lugar pa yan o nasa liblib o gitna ng kagubatan pa yan. Okay? So, again, the most violated acts under the PD number 705 is number 1, Section 77, that is illegal logging. Number 2, Section 78, that is unlawful occupation or destruction of forests and grazing lands. And the most violated acts naman po under the Republic Act number 9175 is the unlawful use of a chainsaw. Take note of this when talking about violations of these two laws. The first thing to ask yourself is, does the violator have a valid permit issued by a competent government authority? If the answer is no, then you can safely conclude that there is violation of the law. So we have a formula. Okay? Paano mo malalaman kung na-violate nila yung batas? Diba? So, no permit is equals to violation. Next, we have the Republic Act number 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So, dito po, hindi lang ito para sa mga hayop sa gubat. Napakalawak po ng sakop nito, ng batas na yan. So, anong sabi dyan? Lahat ng wildlife species. Ibig sabihin, kasama rito lahat ng hayop at halaman na matatagpuan sa kahit saang bahagi ng Pilipinas. Okay, the flora or yung halaman or the fauna o yung hayop. Okay. So, sakop nito yung mga protected areas at critical habitats. Kasama rin po yung mga hayop na hindi taga-Pilipinas or exotic animals. Basta't sila ay tinraid, inaalagaan yan dapat o pinaparami dito sa bansa. So, the agency responsibility, of course, ng DENR, sila yung bahala sa lahat ng terrestrial or yung panlupa na hayop at halaman, pati na ang mga pagong at dugong kasama rin po dyan.
Yung PCSD na binabanggit dito is the Palawan Council for Sustainable Development, ang may kapangyarihan sa buong probinsya ng Palawan dahil sa kanilang espesyal na environmental status. So what are the most violated acts under this law? So number one is the Section 27, the killing and destroying wildlife species. So yan no, yung batas po ay nagpaparusa sa sino mang pumatay, okay, ng anumang klase ng wildlife species. Ano pa? Inflicting injury, pananakit na nagreresulta sa pagkapilay or pagkasira ng reproductive system or pagkabaog ng hayop. Kasama din po dito yung nets and habitat destruction, yung pagkuha o pagsira sa mga active nests or nestries at mga host plants na tininirahan ng mga animals na yan or wildlife. Ano pa? Maltreatment. Okay? Pagmamaltrato, paggawa ng iba pang klase ng pananakit no, sa ating pong wildlife. But there's an exemption. Okay? Kailan pwedeng patayin yung wildlife? So, hindi lahat ng pagpatay ay krimen no, sa ilalim ng Section 27. Okay? Paragraph A. So, pinapayagan ang pagpatay ng wildlife, it depends upon the situation. Una, okay, yung religious ritual. So, kung bahagi ito ng isang ritual ng religion or tradition, so, exemption po yan. Ano pa? Kung yung hayop po ay mayroong nakakahawang sakit na wala ng lunas or the incurable disease, pasok din yan, no? Para pumayag or hindi ka makasuhan sa pagpatay dun sa mga wildlife na yan. Ano pa? The mercy killings. Kung kinakailangan, no? Na wakasan na yung paghihirap or yung misery ng hayop. So, isa yan sa exemption. Ano pa? The imminent danger, kung yung ginawa mo ay para maligtas yung buhay ng isang tao. Okay? Let's say for example, no, yung tigre, kakainin na niya si Juan or aatakihin niya na si Juan, no? So, bilang kaibigan ni Juan, anong gagawin mo? Okay? Babarilin mo ba yung tigre o hahayaan mo na lang si Juan na atakihin? Siyempre, okay, yung iligtas mo naman yung buhay ni Juan, no? So, yan. Para iligtas yung kanyang buhay. Kasi syempre, priority pa rin naman ang buhay ng tao. Okay, ano pa? Kung ito ay gagamitin sa mga authorized research or experiments, no? So, tanong, pwede bang patayin yung isang hayop kung ito ay aatake sa'yo? Ang sagot po ay oo, dahil pasok yan sa Section 27A o yung imminent danger no, to human life. Pero kung pinatay mo po ang isang ibon dahil lang sa trip mo or gusto mo lang, pasok po yan sa killing and destroying. Again, mas malala ang parusa kapag pinatay mo ang hayop kaysa sa sinaktan mo lang. At syempre, pinakamalaking factor po ay kung gaano ka-rare yung species, no? So, yung pagpatay sa isang Philippine eagle, because it is considered as critically endangered, ay pwedeng magresulta yan sa pagkakakulong ng 12 years at fine, no, or multa na aabot sa 1,000,000 piso. So, kung mapapansin ninyo, no, mas mabigat ang parusa, okay, kung yaan ay considered as endangered species. So, next violated crimes is under the Section 27C, okay? That is committing certain acts in critical habitats. So, this takes place when one of the following is committed in a declared critical habitat. So, dumping of waste products detrimental to wildlife, occupying any portion of the habitat, mineral exploration and extraction, burning,
logging, and quarrying. So, dito po, no, nakatuon ang batas na ito, no, the RA 9147, sa tinatawag natin ng mga critical habitats. O yung mga lugar na yan ay dineclare ng government, no, dahil diyan naninirahan yung ating mga hayop or halaman na nanganganib ng maubos. Kaya anumang activities na makakasira, no, sa lugar na yan ay mahigpit na ipinagbabawal. So, dumping of waste products, yung pagtatapon po ng anumang basura o dumi na nakakasama sa ating wildlife, bawal yan, no? Occupying any portion, okay, kahit anong bahagi ng habitat nila, bawal din po yan. Ano pa, yung paghahanap or pagkuha ng mga minerals, okay, or mining activities. Burning, pagsusunog sa loob ng isang protected habitat. Logging, pagputol ng puno, and quarrying ay ang pagtitibag ng bato, buhangin, or ng lupa. Again, this is Section 27C, a most violated acts under Republic Act No. 9147, committing certain acts in critical habitats. Okay, so ito po yung table na kung saan makikita natin yung imprisonment and of course yung fine o yung multa. Depende no sa kung ano yung affected. So kung makikita ninyo, kung if it is critically endangered, no, sobrang endangered na, yung imprisonment mo ay aabot ng 1 month to 8 years and the fine is 5,000 to 5 million. Pagka naman po endangered, no, the imprisonment is 1 month to 4 years and fine is 5,000 to 2.5 million. And if it is vulnerable, the imprisonment is 1 month to 2 years and the fine is 5,000 to 1 million. And other wildlife, kung 1 month, the imprisonment is 1 month to 1 year and the fine is 1,000 to 500,000. Again, ito po yung maaring maging imprisonment and fine under this section 27, okay, of the Republic Act number 9147. So, another most violated acts under Republic Act number 9147 is the Section 27E, which is trading, and Section 27F, the collecting, hunting, or possessing of wildlife. So, ang trading po ay ang pagbili, pagbibenta, or pakikipagpalitan ng mga wildlife species. Okay? And tinuturing yan or meron kang violation, no? And tinuturing yan na krimen ang pakikipagkalakalan ng wildlife nang wala pong kaukulang permit from the DENR, the Department of Agriculture, or the PCSD kung yaan ay sa Palawan. Kasama rin po dito hindi lang yung buhay ng hayop, no? Kundi pati na rin yung mga products, okay, na nanggagaling sa kanila, gaya ng balat, sungay, or yung mga hiyas na gawa sa wildlife. Pagdating naman sa Section 27F, the collecting, hunting, and possessing. Okay, yan yung paghuli, pagtugis sa mga wildlife species, and ano pa, yung pagkakaroon, no, or pagtatago ng wildlife ng walang legal documents. So, take note of this, kahit hindi ikaw yung humuli, kung ikaw yung may hawak or possession, and you have no permit, maaari ka pa rin pong kasuhan under the Republic Act number 9147. So, in this table po, makikita ninyo yung imprisonment and fine. So, okay, violation, trading, and the classification. Pagka critically endangered, ang imprisonment po ay 2 years and 1 day to 4 years. At yung fine naman po ay 5,000 to 300,000. If it is endangered, the imprisonment is 1 year and 1 day to 2 years, and the fine is 2,000 to 200,000. Under the Section 27F, collecting, hunting, no, or possessing wildlife species, okay, if it is critically endangered, the imprisonment is 4 years and 1 day to 6 years, and the fine is 50,000 to 500,000.
And if it is endangered, the imprisonment is 2 years and 1 day to 4 years, and the fine is 30,000 to 300,000. Again, no, mapapansin nyo ulit, depende po. If it is critically endangered, mas mataas yung imprisonment and fine. Okay, so another most violated act, Section 27, transporting of wildlife. So this is committed when wildlife species are transported without the necessary permits, papers, and documentation from the DENR. So, yun yung mga kailangan, the legal documents na nagpapatunay na yung hayop na yan or yung halaman na yan ay hindi galing sa illegal. Okay? So, we need the necessary permits. So, linawin lang din natin, no, nasa section na yan, section 27 ay hindi kailangan na ikaw yung humuli o ikaw yung nagbenta. Basta ikaw yung driver o yung taong nag-transport ng wildlife, okay, nang walang wildlife transport permit, you are already liable, no, under this law, Republic Act number 9147. Ito po yung madalas na ikaso sa mga nahuhuli sa mga checkpoints, airports, seaports. Okay, kahit sabihin mong, sir, pinadala lang naman to sa akin eh. No? Ang tinitingnan dito is the papers, the permit. So, yung kawalan ng papers, kawalan ng permit, habang nasa biyahe ay sapat na para makasuhan ka. Okay? So, classification, again, if the wildlife is critically endangered at transport mo yan, the imprisonment is 6 months and 1 day to 1 year and fine of 50,000 to 100,000. If it is endangered, the imprisonment is 3 months and 1 day to 6 months and the fine is 20,000 to 50,000. Okay, so when if it is vulnerable, no, yung wildlife na ita-transport natin, the imprisonment is 1 month and 1 day to 3 months and fine of 10,000 to 20,000. In other wildlife, the imprisonment is 5 days to 1 month and fine of 1,000 to 10,000. Okay, so we have another law, which is the Republic Act number 7586, or the National Integrated Protected Areas System Act, or mas kilala sa tawag na NIPAS Act. Again, RA number 7586. So, the purpose, no, ng batas na to ay naglalayo na magtalaga, no, ng mga lugar kung saan ang wildlife, flora, and even fauna ay malayang makakapagparami, no, nang wala pong iniistorbo or walang iistorbo. Okay, ano pa? So, layunin din ito mapanatili yung yaman ng ating ecosystem at genetic diversity. So, may mga lugar po na sadyang inire-reserve, no, para sa environment lang. So, kung saan bawal yung iba pang uri ng paggamit ng lupa gaya ng industrialization. So, sinisikap ng batas na panatilihin yung natural na state ng mga lugar na ito sa abot ng makakaya. So, alam ng government, no, na yung paglaki ng population ay katumbas yan, no, ng pag-abuso rin po sa resources. At also sa pag-unlad ng ating industry ay meron niyang malaki, no, at matinding effect pagdating sa kalikasan. Kaya, kinakailangan po natin ang NIPAS. These are the kinds of protected areas. Number 1 is the strict nature reserve. So, ito yung mga lugar na may kakaibang ecosystem or species na kailangang i-preserve para sa scientific study at environmental monitoring, no? So, the focus here is for scientific studies at bawal po siya sa anumang tourism activities. That is number 1, the strict nature reserve.
Number 2, natural parks. Okay, so yan yung mga malalawak na lugar na hindi pa gaanong nagagalaw ng tao. Okay, so itinalaga po yan para sa protection ng ating kalikasan at maging para sa education and recreation. Like for example po ng ating mga natural parks is the Mount Canlaon Natural Park in Negros, or the Batanes Protected Landscape and Seascape na madalas ding ituring na natural park dahil sa sobrang lawak na to. The focus here is the protection ng environment, no, ng kalikasan habang pinapayagan ang regulated na tourism and education. So, mayroon din tayo mga natural monuments. Yan yung mga lugar na may isa o higit pang kakaibang natural or cultural features na may mataas na value dahil sa pagiging bihirang or taglay na bihirang katangian na to. Like for example, the Chocolate Hills, okay, is a natural monument na matatagpuan natin yan sa Bohol. Okay? So, ano pa? The Wildlife Sanctuary, yan yung mga lugar na tinitiyak ng ang pagpanatili ng mga particular na species, no, hayop man or halaman at yung kanilang tirahan. So, meron tayong tinatawag na Olongapo Island Wildlife Sanctuary in Cebu. Sikat po yan, no, na puntahan ng mga migratory birds natin. And then the focus here is for conservation ng mga particular na hayop, okay, gaya ng mga ibon at kanilang mga tirahan. So, ano pa? Protected landscape and seascapes. So, may mga lupa at dagat po kung saan ang interaction ng tao ay at kalikasan sa pagdaan ng panahon ay nakalikha ng isang area na may kakaibang aesthetic, ecological, or cultural value. So, we have here the Apo Reef Natural Park in Occidental Mindoro and also the Tubataha Reef Natural Park in Palawan. So, the focus here ay maging balanse lang, no, sa pagitan ng magandang tanawin at ng marine biodiversity. So, okay, so resource reserve, yan po ay isang lugar na hindi pa gaanong kilala yung resources, kaya ito ay protected muna para sa future use at research. Kasi for example, the Siargao Island Protected Landscape and Seascapes. Nung simula, bago ito naging full landscape seascapes, okay, so pansamantalang protection lang habang pinag-aaralan po ang tamang paggamit ng resources sa area. Natural biotic areas yan yung mga lugar na itinilaga para proteksyonan yung pamumuhay ng mga traditional societies or indigenous communities na nanirahan doon nang naayon sa kalikasan. So, ang bawal po dyan, ang halimbawa ay the Basilan Natural Biotic Area. The focus is for protection sa pamumuhay ng mga katutubo or indigenous communities na bahagi rin po ng ating ecosystem. And then other categories, anumang pong category, no, na itinatag ng batas, okay, mga convention or international agreements kung saan ang Pilipinas ay kasama. Okay. Halimbawa na lang, Puerto Princesa Subterranean River National Parks. Okay. So, may mga lugar po na kinikilala, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo para sa global importance. So, okay. So, kung mapapansin niyo, no, balik tayo dun sa issue ng Chocolate Hills. The main issue dito ay ang conflict sa pagitan ng private ownership at environmental. So, bagamat protected area ang Chocolate Hills, may mga tao pa din, no, na may-ari ng lupa roon na nakakuha ng kanilang titulo bago pa yung 1997. Ganun pa man, sa ilalim ng RA 7586, hindi porket sa'yo yung lupa ay pwede ka nang magtayo ng kahit ano. Dapat ito ay strictly regulated,
okay, ng PAMB or the DENR. At nangyari po or sa nangyaring kontrobersya ay bunga po ito ng failure in enforcement kung saan hinayaan ang development na makasira sa aesthetic and natural value na dapat ay pinoprotektahan ng NIPAS Act. Okay, so ito po yung mga actual pictures okay, ng ating pong mga protected areas. So first is the Northern Sierra Madre Natural Park. This is the Rizal Park and Shrine Dapitan. Yan. And now, what are the most violated acts under the Republic Act number 7586 or the National Integrated Protected Area System or the NIPAS Act? Okay, so number one, okay, the section 20A, this is hunting, destroying, disturbing, or mere possession of plants or animals without permits. So this provisions punishes hunting or destroying or merely possessing animals or plants found in the protected area without the necessary permit issued by the Protected Area Management Board or the PAMB. This is similar to the provisions in the Wildlife Conservation Act, although this law would govern if the violation occurred in a protected area under the NIPAS Act. So, etong number 1 natin, the Section 20A, yun yung pinaka-common, no, na violation sa or na violation ng mga special zones sa Pilipinas. Okay, so bagamat meron pong sariling batas yung ating pong wildlife, pinabanggit natin kanina, the RA 9147, pero dito, no, kapag yung krimen ay nangyari, no, or ang tinutukoy, okay, or the crime happens, no, sa loob mismo ng isang protected area, ang batas po na mangingibabaw dito ay the NIPAS Act or the Republic Act number 7586. Again, no, kung alamin mo, okay, protected area ba to? So kung that is protected area, pasok yan sa ating RA 7586. Next, hunting, destroying, and possession, Section 20A. So, this provision po ay nagpaparusa sa mga activities, no, na ginagawa sa loob ng isang protected area. So, ano po yung mga yon? Hunting or destroying, no, yung paghuli, pagpatay sa mga hayop, o pagsira po sa mga halaman. Disturbing, no, kahit hindi mo patayin yung hayop, kung nabubalabog mo naman sila sa kanilang natural na paninirahan, maaari ka pa rin pong managot. And mere possession, yun yung simpleng paghawak or pagtatago ng anumang hayop or halaman na galing sa loob ng protected areas nang walang kaukulang permit. So, the permit po, okay, ang pinakamahalagang requirement para maging legal ang anumang activity, no, ay pagkaroon po ng permit na ang mag-i-issue po ay ang PAMB or the Protected Area Management Board. Sila po yung nagdedesisyon kung ang isang tao ay pwedeng kumuha ng sample para sa research o kung may limitadong paggamit na papayagan, no? So kung ang permit mo ay mula sa ibang agency pero wala kang clearance from the PAMB, violation na rin po ito sa ilalim ng NIPAS Act or RA number. Okay, so what is that RA? RA, yes. The RA number 7586. Okay, so what are the other most violated acts? We have Section 20B, D, and H. Okay, number 1, B, dumping of waste products. Section 20D, destroying objects of natural beauty or of interest to cultural communities. And Section 20H, leaving refuse and debris. So these violations affect the physical conditions and characteristics of the protected area. They either cause immediate damage or harm, or cause future detrimental effects not only to the physical environment, but also to wildlife, plants, and other living organisms. So, yung mga provisions na yan, no, under the Section 20, no, ng ating NIPAS Act or RA 7586,
yan ay nakafocus sa pagpapanatili po ng kalinisan at integridad ng physical na kapaligiran sa loob po ng protected areas. So anumang pagbabago sa physical na katangian ng lugar ay itinuturing na banta sa buong ecosystem. So according to Section 20B, dumping of waste products, yung pagtatapon niya no, ng anumang uri ng basura o dumi na nakakasama sa wildlife at of course sa kalikasan natin. Next is Section 20D, destroying objects of natural beauty or cultural interest. So, yun yung pagsira sa mga natural na formation, gaya ng mga rock formations o mga bagay na mahalaga sa culture ng mga katutubo natin sa community. And next is leaving refuse and debris, Section 20H. Yan yung pag-iwan ng mga kalat, basura o mga debris no, ng mga materials sa loob ng protected areas. So, mahalagang maunawaan po natin na sa loob ng isang protected area, okay, meron sinasabi na take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Okay, yan po yung prinsipyo. Again, take, uh, take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Okay? Next Republic Act number 7942. This is the Mining Act of 1995, and also the Republic Act number 7076, the People's Small Scale Mining Act. Okay, this pag sinabi nating Large Scale Mining Act, no, or the RA 7942, yan. So, gumagamit po dito ng malalaking makina no, or heavy equipments. And direktang nasa ilalim po ito ng DENR at ng Mines and Geosciences Bureau or the MGB. So, pagka naman po RA number 7076 or the People's Small Scale Mining Act, ito po yung gumagamit lang ng maliliit or manual tools, just like the artisanal tools. So, dito po pinamumunuan ng DENR at pwede rin po ng local government units sa pamamagitan ng provincial city, mining regulatory board, or the PCMRB. Okay, this is for large-scale mining. Kung makikita ninyo, gumagamit siya ng malalaking machines. This one is for small-scale mining. Manual lang yung paggamit, artisanal tools, pangbungkal lang, parang piko, mga ganyan, no? Okay. Now, nabanggit natin, no, the Republic Act para o yung batas sa small-scale mining and large-scale mining. Now, ano naman po yung mga most violated acts? So, we have the Section 108 on most violated acts po yan, no, under the Republic Act number 7942. Okay, the causing pollution by willfully violating or grossly neglecting the environmental compliance certificate. Okay, so gusto kong tandaan nyo itong chain of environmental protection. Kasi importante ito, no? So, this is under the Public Act number 7942. So, we have the EIA, and that is the Environmental Impact Assessment, identifying potential environmental impacts. Pag sinabi nating EIS, this stands for Environmental Impact Statements, proposing mitigation and rehabilitation plans. And then the last one is the ECC or the Environmental Compliance Certificate. This is now the legal document containing the terms and conditions. So, pag sinabi nating EIA, no, the Environmental Impact Statement, ito mismo yung proseso ng pag-aaral. Dito, pinag-aaralan or sinusuri ng mga experts yung lupa, tubig, hangin, and even po yung community, no, sa paligid ng minahan. Okay? So, patunungin mo, ano yung mga posibleng masira, no, kung magmimina tayo dito? Diba? So, you are just conducting an assessment. Now,
Ang Environmental Impact Statement naman po or EIS, ito yung official na report or documents na isasubmit sa DENR. So, ito po ay naglalaman ng mitigation measures. Ibig sabihin, paano iiwasan yung pollution. Okay? Ano pa? Rehabilitation plan, paano itatanim muli yung mga puno pagkatapos ng pagmimina. Okay? So, yan yung yung plano para hindi sila or hindi nila masira yung ating kalikasan. So, next also is the ECC or the Environmental Compliance Certificate. Yan yung permission or the go signal na ibinigay ng DENR. So, nakasulat dito lahat ng conditions na dapat mong sundin, or sundin ng company. Okay? So, sasabihin nila, okay, pinapayagan namin kayo, basta sundin nyo lahat ng nasa EIS ninyo or Environmental Impact Statement na nagsasabi na, okay, pagka ganito ang dumating na merong malakas na bagyo or mga posible na masira ng pagmimina, ano ngayon yung inyong magiging sagot or sa proposing mitigation and rehabilitation plans. Okay? So, meaning kung ako ay nagbabalak po na kumuha ng permit, the last one na go signal ko na i-push yung aking project is this ECC, the Environmental Compliance Certificate. Kasi pag meron ka na yan, kailangan mo lang sundin yung mga rules. Okay, the terms and condition. Kasi pag hindi mo sinunod, syempre, babawiin nila yan. Okay, so sunod-sunod po yan, Una, magdadaan muna yan sa Environmental Impact Assessment. And then, next is Environmental Impact Statement. And then, pag okay na yan, i-issuehan ka na ngayon ng Environmental Compliance Certificate. Okay, so pollution via ECC violation. This is also most violated under RA 7942. So, mining companies must undergo EIA and EIS process to obtain an environmental compliance certificate and causing pollution through willful violation or gross neglect of the ECC terms. So, sinasabi ng batas na kapag nagkaroon ng polusyon, hindi na kailangan maghanap ng malayong dahilan. Okay? So, yung pollution mismo ay ang ebidensya na meron talagang nilabag yung or meron talagang nilabag sa ECC natin. Okay? So, ano pa? Alam nilang bawal magtapon ng chemical sa ilog pero ginawa pa rin nila para makatipid. Ano pa? Hindi nila sinasadyang nasunin yung ilog pero dahil hindi sila or hindi nila inayos yung kanilang containment pond, kapabayaan yan, natapon yung dumi sa ilog. Okay? So, ano pa? So, next is the Green Laws Enforcement Agencies. Department of Environment and Natural Resources is the central government agency responsible for the conservation, management, and proper use of the country's environment. So, its powers includes licensing and regulation, pollution control, conflict resolution, research, and education. So, pagdating sa licensing and regulation, sila ang nag-i-issue ng Environmental Compliance Certificate. Kung walang ECC mula sa DENR, illegal yung operation ng cement plant, kung yun man yung ginagawa ninyo. Okay? And sila rin po yung nagbibigay ng mga permit para sa paggamit ng tubig at pagputol ng puno. Next, okay, sa pollution control, the DENR also ang dapat sumisita sa planta kung bakit sobra-sobra yung alikabok or air pollution at kung bakit marumi yung tubig sa sapa. Sila rin ang nagmamahala sa mga toxic at hazardous waste na inilalabas sa Pilipinas. So, kung may reklamo ang mga residente laban sa cement plant na yan dahil sa pinsala o kanilang kalusugan o kapaligiran, ang DENR po ang agency
na dapat mag-ayos ng conflict na yan bago pa man ito umabot sa regular courts. And last, obligation po ng DENR na magsagawa ng information, education, and communication campaigns sa community para po malaman ng mga resident ang epekto ng operations ng planta at ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Okay, so the DNR operates through specialized bureaus that act as its enforcement arm. So we have the EMB or the Environmental Management Bureau, the MGB or the Mines and Geosciences Bureau, the LMB, okay, or FMB or kilala na ngayon as the Land and Forest Management Bureau, and the PAUB or the Biodiversity Bureau or Wildlife and Protected uh, Areas. Okay, so okay, so number one, the EMB, okay, the Environmental Management Bureau, sila po yung pinaka-busy, no? Kasi sila yung tumitingin kung gaano kaitim yung usok na lumalabas sa mga smokestacks at kung gaano kadumi yung tubig na tinatapon ng planta sa sapa. So, sila po yung nag-i-issue ng ECC, no? The EMB. Kapag umuboy yung mga residente, let's say for example, dahil sa alikabok, ang EMB po ang dapat na pumunta dun sa area for conducting air quality testing. Sila ang checker kung sumusunod ba ang planta sa Clean Air and Water Act. Next is the Mines and Geosciences Bureau. So, yung semento ba ay gawa sa limestone at minerals. So, hindi pwedeng kumuha lang ang planta, no, sa bundok ng basta-basta. So, MGP po ay nagbabantay sa mga quarrying operations. Tinitingnan nila kung safe ba ang paghukay. Sila rin po ang nag-a-assess kung ang pagmimina ba ng planta ay magdudulot ng landslide o paggulo or pagbuko ng lupa sa community. So, sa kanila lahat yon. Pag naman sa LMB or FMB, Land and Forest Management Bureaus, no, sila po ang may hawak ng mapa at puno. Okay? Sila ang nagsasabi kung legal ba ang kinatatayuan ng planta na yon or kung nakasakop na ba sila sa gubat. So, example, kung ang planta po ay nag-expand at nagputol ng mga puno ng walang permit, dyan papasok ang FMB. Kung ang lupa naman na ginamit nila ay public land or forest land pala, ang LMB po ang sisita sa kanila. Sila rin ang nagbabantay sa mga watershed natin or yung pinagmumulan ng tubig. Next, the PAUB or the BMB or the Biodiversity Management Bureau. Sila po ay nakatutok sa life, okay, sa loob ng gubat at sa sapa, no, yung mga isda, ibon at mga halaman. So, kapag ang chemical waste ng planta ay naging sanhi ng pagkamatay ng mga isda sa sapa or fish kill or pagkaubos ng mga lokal na ibon sa lugar, sila po ay nag-a-assess ng damage o sinisiguro nila na hindi extinct o patay ang ecosystem dahil sa operasyon ng company. Again, para mas madali niyong maintindihan, just focus on this table. Okay, so pag sinabing EMB, focus on pollution control, air, water, waste. It monitors the cement plant's emission and waste. Relevance lang no, to the case study. And also, the MGB, focus area is minerals and geology. The LMB-FMB, the land and forest management. And the PAUB is the wildlife and protected areas. So we also have attached agencies. So these agencies are linked to the DENR but have their own specific charters to manage vital resources. So number one is the Laguna Lake Development Authority. It focuses on the environmental integrity of the Laguna de Bay, basin. So the Laguna Lake Development Authority, sila yung nagsisilbing bantay lawa, no? Kung ang pollution case ay nangyayari sa paligid ng Laguna de Bay, sila po ang may say, hindi lang ang ENB. So we also have here the NAMRIA,
the National Mapping and Resource Information Authority. So, nagsisilbi yan na parang Google Maps no, ng government natin. Sila yung gumagawa ng official maps para malaman kung saan ang hangganan ng lupa, gubat at dagat. We also have here the NWRB or the National Water Resource Board. Ang Water Police, yan. Sila po ang nag-i-issue ng water permits kung ang cement plant, let's say for example, no, ay kumukuha ng tubig sa ilalim ng lupa or groundwater, dapat may go signal sila no, from the National Water Resources Board. Next is the NRDC and also the PMDC. So, yung business managers, okay, or ang business managers po, sila yung nakatutok sa kita at investment sa mining at natural resources para masigurado nakikinabang ang economy ng bansa. Okay, so dati po is NRMDC. Ang pangalan niya ay Natural Resources Mining Development Corporation noong 2003. Ngayon, ginawa na po siyang PMDC or Philippine Mining Development Cooperation, PMDC 2007. So, we also have here the Philippine Forest Corporation or the PFC. Sila po yung nagpapatakbo ng mga malalaking reforestation projects at tree plantations bilang isang negosyo ng government. Okay, so again, these are the attached agencies linked to the DNR. We also have here specialized offices, the Coastal and Marine Management Office or the CMMO. Sila yung tagabantay ng dagat, no? Bakawan, mangroves, at mga corals. Sila po ang bida pagdating naman sa Blue Laws. Okay? More on sa Blue Laws natin. Pag sinabing River Basin Control Office, okay? Ang coordinator ng mga ilog, sila ang tinitingnan ng buong river system mula bundok hanggang dagat. So, para maiwasan yung pagbaha at polusyon sa mga major rivers. We also have here the National Bureau of Investigation, Environmental and Wildlife Protection Investigation Division or yung NBI-EWPID. Okay, so the NBI serves as the nation's premier investigative service. Its primary roles include criminal investigation, technical assistance, national clearinghouse, and the scientific excellence. So, ang NBI mandate, no? Ayan, according to RA 157, sila po yung premier investigative service. So, hindi mo kailangang hintayin na may magreklamo. Kapag nakita nilang dehado ang public or public interest, pwedeng kusa silang mag-imbestiga. So, sila po yung takbuhan ng mga prosecutors at court kapag kailangan ng expert opinions at scientific crime labs. Like for example, DNA testing ng hayop or chemical analysis ng lason dun sa lupa. So, we have this NBI-EWPID. So, the NBI-EWPID is a specialized division created to ensure an ecological balance where human and non-human elements coexist harmoniously. Okay, so dahil talamak po yung pag-abuso sa kalikasan, gumawa ang NBI ng special division which is the EWPID. So, pag sinabi nating harmonious coexistence, ang paniniwala nila dapat pantay ang proteksyon sa tao at sa nature. Hindi pwedeng isakripisyo ang kalikasan para lang sa negosyo. We also have here the apprehending and prosecuting. So, sila yung kamay na bakal. Sila yung nanguhuli or arrest at nagsasampa ng kaso laban sa mga individuals or corporations na lumalabag po sa environmental standards. Hindi sila hiwalay sa government, no? Kapartner nila ang DENR
sa mga raids at field operation. Okay? Okay, so we also have here the environmental enforcement hierarchy. So makita niyo dito, we have the LGU or local government, the DNR, EMB, the NBI, EWPID, and also the PUB or Pollution Adjudication Board. So explain lang natin, no? So ang LGU po ang unang defense. Sila yung nagbibigay ng business permit. So kung mareklamo yung mga tao, pwedeng bawiin ng mayor, no, yung permit ng planta na yon. Pero ang LGU po ay hindi expert sa pollution. Kaya, tatawagin pa rin po nila ang DENR, EMB. So, ang EMB naman po ang titingin sa science. Sila kasi yung magsasabing meron tong violation ng Clean Air Act. So, magmumulta yung planta pero kung ang planta ay matigas ang ulo, no, at patuloy na uh, nananamantala, no, or nananalasa sa kalusugan, papasok na ito sa NBI, EWPID o seryosong investigasyon na po para sa criminal liability. Ibig sabihin, may kulungan, no, na ang pinag-uusapan. Okay? Sa dulo, nakita natin dyan yung PUB or the Pollution Adjudication Board. Sila po yung maglalabas ng final na hatol kung dapat bang tuluyang ipasara po ang operation. So, punta tayo dito sa table. So, sa agency, the LGU, the level of authority is frontliners. The main action, okay, or power is to issue business permits and sanitary permits. Tandaan po ninyo, no, that they can revoke the business permit if the plant is a nuisance to the public. Okay, next is DNREMB issues the ECC and monitors pollution levels. It uses fines up to 50,000 per day and cease and desist orders to stop the smoke waste. The NBI EWPID conducts forensic investigation and arrests violators. Files criminal case against the owner of the health damage or environmental crimes. Again, pag Pollution Adjudication Board, this is the court. It decides on pollution cases outside regular courts. And then the final judge within the DNR system that decides if the plant is guilty or not. Okay, so sabi dito, ang pag-ibig daw ay parang kagikasan. Ito ay nawawala or maaaring mawala kapag binabaliwala. Humugot pa, no? Okay? So, dito po nagtatapos ang ating pong discussion about po sa green laws. Okay, this is the part 1. Una pa lang to sa ating environmental laws, the green laws. So, we still have the blue laws and the brown laws. Okay? So, thank you everyone for listening. Keep safe and God bless.